Kawawang Pilipinas, kawawang Pilipinas talaga. Hindi mawala sa isip ko talagang yung recall. It was epic. Epic talaga. Proportions. Alam natin na may masama ang loob ni Vice. Parang Sarah lang na without an H. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Okay mga kuya ko, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya Kuya List. So what a week so far since Saturday, lalong-lalo na sa mga influencers, no? Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin ang mga shirts na for Kamala Harris for President. So may mga dagdag pa tayong designs. Again, you may want to check my designs for Kamala Harris President, lalo na dito sa United States, dyan sa Etsy and sa Shopify. So far so good ang mga pangyayari with Kamala Harris and Tim Walz. They're doing well, lalong-lalo na doon sa mga swing states. Mukhang may laban tayo, pero as they would tell us, and I also believe that, we're still underdogs. So laban pa rin until the very end. That is November 5. Laban lang tayo. Pakita natin yung lakas natin na for the good of the country, United States. Okay? Lalong-lalo na sa mga Filipino-Americans. And by the way, what's going on dyan sa Pilipinas? That's why talagang maling-mali ang pagkuha po ninyo ng pagiging this unity team. At least si Bongbong Marcos mukhang nagkakaroon siya ng mga political points. Pero itong si Sara Duterte talagang hindi. Hindi makuha kung ano yung tama at ano yung mali. Lalo yung mga Duterte na para mga pogo. Ayan, at least nakita na si Miss Go, si Alice Go. Unbelievable. Kawawang Pilipinas talaga. Any case, pag-usapan natin nga yung naging epic week ng mga influencers. Lalong-lalo na yung talagang napakalaki na pagbibigay ng space for itong influencer na to, na until now umaalingaw-ngaw yung kanta ni Sarah Geronimo na Maybe This Time. Talagang hindi mawala sa isip ko talagang yung recall. Lalong-lalo na bridge ba yun or chorus ba yun? Na kung saan sinayaw ni Ralph Cyril Villaruz na pumunta sa Showtime. It was epic. Epic talaga. Proportions. Na sumayaw dun sa It's Showtime. Siya ang pinaka-introduction, nung Saturday special na yun ng Showtime. Umpisa, sabi ko, magsama si si Ayon at saka si Meme Vice. May dance interpretation. Then biglang pumasok si Jong. So, and then bigla na lang pumasok itong si Mr. Ralph Cyril Villaruz. Na yun nga, sinayaw niya yung dance craze na yun. And then, yun na. Lahat na dumating, unti-unti pumasok, mga influencers, even yung magjowa na si Patrick at saka si Dong, tama ba yun? Ng PBB, nakisayaw dahil influencers sila. Hindi just because na galing lang sila sa PBB, but influencers sila mismo. They have their own channel. Andun pa sila Yobab na biglang bumagsak doon sa online universe, no, right after anong pasayaw nila. And then a lot more influencers na yung Bardagulan Group. I'm not very familiar with that. And then andyan na yung mga hosts ng online universe. Of course, andyan si Wise Estabilio. And then pinakagusto ko yung grupong Mastermind. Ang ganda pala, no? Pag makita mo yung sabay-sabay, yung galaw, ang ganda tignan. No, hindi kasi nakikita natin yung parang kahit ano na lang, pero pag professional group na mukhang maayos ang presentation at yung choreography ng sayaw na ito na
Sabi ko parang syncopated or syncopado. It was good to see that. Tapos andyan naman yung Showtime Kids. Syempre, hindi magpapahuli. Pero nakita ko rin ang hashtags. Parang aapat lang yata sila. Nakita natin doon si Jimboy. Nakita natin si Jameson Blake. I think si Ryle. Si Ryle ba yun? Hindi natin nakita. Yung mga dating paborito ni Vice na si Nico Natividad, Zeus Collins, and then nakakatawa pa. Yesterday, doon sa panibago nila na segment na pumalit doon sa Especially For You, yung Kaloka-like, may gumaya kay Makoy De Leon na isa sa mga hashtags at biglang pag-usapan si Nico and hanapin nyo raw si Nico, sabi ni Vice. Alam natin na may masama ang loob ni Vice kay Nico. Ang naintriga lang talaga ako is talagang hindi nga makapasok si Nico. I don't know. Baka I don't see Nico going back to its Showtime. So talagang nasunog na, nasira na yung relationship ni Nico with Vice and its Showtime. And then sa dulo, of course, itong mga hurado ng tawag ng tanghalan na kasama dyan si Professor o Maestro Louie Ocampo, of course si Jed Madela, na kwelang-kwela naman sila. So, hindi pa natapos doon. No? Nakita pa rin natin pa sa ASAP si Ralph. At kumanta naman doon si Regine nung Maybe This Time. Parang napahiwatig rin si Ralph na baka yung mga songs naman ni Ogie Alcacid ang gagamitin. Hopefully matrending din. Kakaibang choreography. So, let's see if Ralph na without an H o parang Sarah lang na without an H would be able to do it one more time or several times pa, maging viral. Talagang parang malaking red carpet welcome for Ralph, no? and the mom. More than that, even sa ASAP, andun na rin si Chloe, yung girlfriend ni Carlos Yulo. And mukhang okay naman yung pasayaw ni Chloe sa ASAP. So talagang personalities naghalo na, parang merging, parang blurred na yung lines actually ng mga artista. And then, ng mga influencers. Tamang-tama talaga yung sinabi ni Will Dasovich, even while he was there in Pinoy Big Brother, na ang YouTube will create itong mga celebrities na pwede pang mas malaki sa mga artista. And true enough, this is exactly what is going on with social media influencers. Alright, so again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel. Give it a thumbs up. Hit on that notification bell. And we're still having the $199 per month na mga exclusive videos from our channel. Again, ito po si Kuya Mike for the Kuya Koy List. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito?